Shalom, shalom, shalom. Today is July 11, 2024. Kapiyastahan ni Saint Benedict of Nursia, isang dakilang santo. Saint Benedict, pray for us. The Catholic Gospel or the Catholic Daily Gospel reading for today is taken from Matthew chapter 10 verses 7 to 15. Glory to you, Lord. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, nor sack for the journey, or a second tunic, or sandals, or walking stick. The laborer deserves his gift. Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it and stay there until you leave. As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside that house or town and shake the dust from your feet. Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so karugtong nung Ebanghelyo kahapon na humirang ang Panginoon ng mga alagad para ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang paghahari ng Diyos, the kingdom of God. Ang pag minabasa po pala tayo daw sa Bible na kingdom of heaven or kingdom of God, ay pareho lang ang ibig sabihin nun. Alam natin na sa konteksto ng mga Hudyo ay hindi sila basta-basta nagme-mention ng pangalan ng Diyos. That is why instead na kingdom of God ay most of the time mababasa natin yung kingdom of heaven. So it's just the same ang tinutukoy. So pag sinabing kingdom of heaven, kingdom of God is the same. Kasi ang konteksto na ang mga Hudyo ay hindi sila basta-basta nagbabanggit ng pangalan ng Diyos. Okay? So, sa Ebanghelyo ngayon, inutusan ng mga alagad na ipahayag ang paghahari ng Diyos na nalalapit na. Pagalingin ang may mga karamdaman, cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give. So, even until now, katulad ng kahapon na na-share ko, na ibahagi ko, that this ministry is continuously happening or patuloy na ginagawa. As a matter of fact, sa atin, sa simbahan, sa Catholic Church, ay meron tayong mga sakramento about sa healing. Yan. May tinatawag na sacrament of initiation, may sacrament of holy, yung healing. Yan. Sacrament of healing, yun yung kumpisal, at yan yung anointing of the sick. Yan. Yung sacrament of initiation is kasama doon yung baptism and then yung confirmation. So, okay. At yung drive out demons, until now meron pa rin tayo sa ating simbahan, meron tayong natawag tayong
yung ministry, exorcism, deliverance and exorcism ministry. Until now, meron pa rin. I-share ko rin sa inyo kahapon yung mga bagay patungkol sa exorcism ministry na sabi ko kahapon na nakikita mo sa sarili mo na parang bakit itong sakit na ito ay hindi ma-determine ng doktor. Bakit alam mo, ramdam mo sa sarili mo na may sakit ka, yet ang sabi ng doktor ay wala kaming makikita. So, maybe this not a physical thing but a spiritual thing. Yung spiritual thing na yon na nagbibigay sa iyo ng physical affliction. So, we need, that is the time for you na dapat is maaring magtanong ka na sa isang exorcist, why this is happening to me? Na bakit ganun hindi maintindihan yung naramdaman ko, pero sinasabi ng doktor ay wala naman silang find out. So maybe that is a spiritual matter na kinakailangan mo na magkonsulta na sa mga albularyo or sa mga mananawas, kundi sa mga Catholic exorcist natin. So that ministry, yung pagpapalayas ng demonyo, yung pagpapagaling ay nagpapatuloy sa kasalukuyan. Of course, hindi naman mababasa din natin yan doon sa James chapter 5 verse 13 to 16. Ngunit sinasabi ko na hindi naman lahat na every time na pupunta tayo sa sakramento ng anointing of the sick ay gagaling tayo agad. There are times na mayroong mga instant healing. There are times na hindi, gradual yung healing. Kasi sabi ko nga the other day na ang Panginoon nakakaalam, kasi baka mamaya kung pagalingin ka instantly sa iyong karamdaman, babalik ka na naman sa dating dahilan, sa dati mong ginagawa na naging dahilan o sanhi ng iyong pagkakasakit. That is why sometimes na ang tagal ng healing na nangyayari sa atin. Kasi alam ng Panginoon na baka pag gumaling ka, babalik ka na naman doon sa dati mong ugali, based diyo. Yan. Okay. Then dito sa verse 9, do not take gold or silver or copper for your belts, no sack for the journey, or a second or sandals or walking stick. The laborer deserves his keep. So isa sa reason bakit hindi sila pinagdadala ng kanilang mga pangangailangan, especially yung mga missionary actually, bawal sa kanila sa mga missionary natin, bawal sa kanila magdala ng kung ano-anong mga bagay sa misyon. Dapat maliit lang ang dala nila. Ito yung reference nila. Ang ibig sabihin, andun yung dependence nila sa Diyos. Ang Diyos ang nagsugo sa kanila. So therefore, ang Diyos ang mag-provide sa kanila. Kaya nga, meron dito sinasabi sa Luke chapter 22 verses 35 to 37. Bakit? Isa sa reason na bakit hindi sila pinagdadala. 35 to 37. Luke 22:35 to 37, related doon sa Matthew chapter 10 verse 7 to 15. He said to them, when I sent you forth without money, bag, or sack, or sandals, were you in need of anything? No, nothing, sabi ng Panginoon. They replied, he said to them, but now, no, nothing. Yung sabi ng Panginoon, walang nagkulang sa kanila kasi since na ang Panginoon ang nagsugo sa kanila, ang Diyos ang magpo-provide sa kanila. So yun yung isa sa reason. Then sa Matthew chapter 10 verse 10 na dito sa part ng gospel, sabi niya, the labor, ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang upa. Ibig sabihin, since na manggagawa sila sa ubasan ng Panginoon, ang Panginoon ang kanilang pinaglilingkuran ay ang Panginoon ang kanilang pinaglilingkuran is ang Panginoon ang bahala sa kanila mag-provide ng kanilang pangangailangan. Actually kami naglilingkod din kami sa simbahan, sa ubasan ng Panginoon, sa Catholic Church, sa parokya namin. Ay
most of the time, natural, ikaw kapag may mga activity, ikaw pa yung naglalabas nung kahit nagsiserve ka na, ikaw yung hindi ibig sabihin na may privilege ka na hindi ka natutulong. Most of the time, ikaw pa rin yung magbibigay para sa gawain ng Panginoon. Sa amin, di naman sa pagmamalaki, kasi nakikita namin na yung chapel namin is may pangangailangan. Halimbawa sa choir, kami yung nag-provide sa amin dito. Hindi naman to alam, hindi naman nila siguro panoorin to ng mga kasamahan namin. Hindi naman to sa pero naglilingkod ka na, it does not mean na parang privilege ka na kahit hindi ka na mag-extend ng kamay mo kasi nagsiserve ka na, yun na yung way mo sa paglilingkod. Pero no, it's not. Yun nga sabi sa iyo, nag-provide kami ng sound system para sa amin sa music sa choir namin. Minsan yung many instances na kailangan mo na ikaw sa paglilingkod mo ay hindi lahat na kinakailangan ay naglilingkod ka na yet you continue. Kasi alam natin na ang pinaglilingkuran natin is Diyos na makatarungan. Siya yung pinaglilingkuran natin, alam niya at nakikita niya yung mga ginagawa natin. So, ganito rin yung mga alagad na sa ating kasalukuyan, sa ating paglilingkod is ang dependence natin sa Panginoon. Hindi dahilan sa galing natin, hindi sa kakayanan natin, kung bakit inutusan sila na to go without anything for them to rely in the provisions of God. Kasi kung minsan sa buhay natin, di ba, how can we know na ang Diyos is provider kung hindi natin maranasan yung kawalan? How can we know that God is a God of healing kung hindi natin maranasan yung magkasakit? Di ba? So, yun mga kapatid. Ayun yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. That is why they were sent by the Lord na empty-handed. Pero sabi nga doon sa Luke 22:35-37, sabi niya, nung pinaalis ko ba kayo, inutusan ko ba kayo nang wala, is nagkulang kayo. Because ang Panginoon na siyang may-ari ng ubasan, ang siyang magpo-provide ng kanilang pangailangan at ipinapakita lamang sa Ebanghelyo na yung dependence nila ay dapat sa Diyos. Yan. Sabi pa rito sa 1 Timothy chapter 5 verse 18 at the same time, sa 1 Timothy 5:18, sa Bible niya. Sabi rito, 1 Timothy 5:18, sa niya po. Ito 1 Timothy 5:17 ang umpisa. Ang nakalagay dito, presbyters, in other terms, sa translation nito, presbyteros is, presbyter is priest sa ating common translation. Mga pari who presides well deserve double honor, especially those who toil in preaching and teaching. Verse 18, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it is threshing, and a worker deserve his pay. So, sa kanilang paglilingkod ay nararapat na i-compensate sila. Yan. And then, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, ganun din sinasabi. Ito ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 9 verse 14. In the same way, the Lord ordered that those who preach the gospel shall live by the gospel. Yan. So that is why na tayo ay nagbibigay sa simbahan, mga naglilingkod sa simbahan, especially yung ating mga kaparian. Ano yung sinasabi din dito sa Matthew chapter 10 verse 42, sinasabi dito, sa Matthew 10:42 sabi niya, and whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because he is a disciple,
Amen, I say to you, he will surely not lose his reward. So sa pagbibigay natin sa mga lingkod ng Diyos, sa ating mga kaparian, of course, mga lingkod ng Diyos, and then may mga extended na mga naglilingkod sa ilalim ng mga kaparian natin, mga obispo, na para sa kapakanan ng ating simbahan, is, ang sabi dito, a cup of water lang na ibigay natin is hindi mawala yung iyong rewards. So, a cup of water lang yun, a cup of cold water na ibigay natin. So, may reward yun. Kasi ang Diyos nga makatarungan. So, kung ano yung ginagawa natin, di ba, iyan din yun, sinasabi sa Matthew 25:36 to 46, Matthew 25:31 to 46, di ba, sinasabi doon na, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Di ba? So, kung ano yung ginagawa natin sa mga naglilingkod sa Panginoon, ay ginagawa natin sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, very clear yan. Sabi dito, Matthew chapter 10, verse 42, whoever gives a cup of cold water to one of these little ones to drink because he is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward. Hindi mawala yung kanyang gantimpala, yung kanyang reward. Then yan sinasabi din sa Matthew 25:31 to 46 na nakalagay doon na, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So, yan yung pangako ng Panginoon. Yan yung pangako niya na sa ating pagbibigay or sa pagtulong dun sa mga naglilingkod sa Kanya, kapag naglilingkod yan sa Panginoon ng matapat at tinulungan natin, ay we have a reward from the Lord. Kasi nagpagamit tayo bilang instrumento para sa gawain ng Panginoon, para sa manggagawa ng Panginoon. So, hindi yun kawalan para sa atin. Kung minsan, yung pagbibigay natin, hindi man tayo automatically mabayaran agad or maibalik ka agad sa atin ng Panginoon yung mga bagay-bagay na ibinabalik natin sa Kanya. In some other way, mga kapatid, in some other way is na natatanggap natin yung biyaya ng Panginoon. Halimbawa, yung protection ng Panginoon, yung provision niya sa atin, yung kalusugan natin, hindi tayo nagkakasakit, or mga blessings in a different form na dumating sa atin na kuminsan hindi lang natin na-recognize. At the same time, mga kapatid, is yung pagbibigay or pagtutulong natin sa Panginoon, sa gawain para sa Panginoon, katulad nung just recently may nabasa akong isang quote na nakalagay sa picture. Sabi niya, pero ito pakinggan niyo, if money is the root of all evil, why it is being asked in the church, sabi. So, kung titingnan mo, it seems parang biblical, nasa Bible yung line na yun, pero ang totoo hindi, twisted siya. Kasi ang nakalagay sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang nakalagay doon is, for the love of money is the root of all evil. The love of money, not the money per se, na ang pera mismo ang ugat ng kasamaan, but yung pag-ibig sa salapi. The love of money, not the money itself. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. So bakit ito hinihingi sa simbahan? Kung ang salapi ay ugat ng kasamaan. So sabi ko sa inyo, twisted. Kasi nakalagay sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig sa salapi, yung pagiging gahaman natin sa sobrang pagnanasa natin na magkamal ng limpak-limpak ng salapi, yun yung ugat ng kasamaan. At yung pagbibigay natin, mga kapatid, yung pagtutulong natin sa simbahan, actually, hindi naman talaga yan bigay. Hindi naman talaga natin tulong yan. Ang pagbibigay natin sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, sa simbahan, ang legitimate, of course, nasabi natin lagi natin sinasabi niyan,
The legit na church ng Panginoon is the Catholic Church. Whether you will accept it or not. Because that is the truth. Because the Lord Jesus Christ founded only a church and not a churches. At kung titingnan natin kung ano yung simbahan ng unang siglo na nag-exist until now, it is the Catholic Church. Whether we like it or not, we will accept it or not, but that is the truth. At ang simbahang itinatag ng Panginoon, hindi natalikod. That is why ang nagpapatuloy niyan is the Catholic Church. May continuity. There is no, meron tayong itinatawag na unbroken link. Yan yung palagi minuulit-ulit. Hindi natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Ito'y nagpapatuloy. Sapagkat ito'y may kalakip na pangako. So kapag nagbibigay man tayo sa gawain ng Panginoon, sa simbahan, it is not actually giving. We are just giving back what belongs to the Lord. Di ba? Anong sabi ng Panginoon doon sa, give to God, give to Caesar what is belong to Caesar, but give to God what is belong to God. Actually, yung pagbibigay natin, yung pagbibigay natin sa simbahan, yung mga abuloy natin, yung abuloy na term, yung offering natin, actually, it's not giving. It's not giving, mga kapatid. We're just giving back what belongs to God. Pagkilala natin, ang pagbibigay natin sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, is pagkilala natin na everything comes from God. Everything comes from God. Yun yung nire-recognize natin. Hindi dahilan sa, ayan Lord, may utang ka sa akin, nagbigay ako. No, it's not. Lahat. Meron nga di ba, kaya nga merong nabasa nyo dati yun sa Facebook yata. Yung lalaki na bakit daw lagi ang kredito sa Diyos. Di ba? Kinwestiyon niya, bakit lagi ang kredito sa Diyos? Tayo naman ang nagsikap. Everything comes from God. Lakas mo, talino mo, lahat. Ang maaari lang daw nating maipagmamalaki na ating pag-aari is kasalanan. Yan lang, kasalanan lang ang atin. Hindi natin pwede paangkin sa Diyos. Tayo gumagawa niyan. Everything that is in us, that we have, comes from God. Yan sabi dun sa 1 Chronicle chapter 29, verse 14. Ito, very familiar to sa inyo. Actually, narinig nyo to sa kanta ni Don Moen. Sabi niya, but who am I? And sabi ni King David dito sa prayer niya, sabi niya, but who am I? And who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give what we have received from you. You see? Who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you. So, ibig sabihin, yung ibinibigay natin, ay ibinabalik lamang natin sa Panginoon. Hindi talaga actually pagbibigay kasi hindi tayo nagmamay-ari niyan. But everything belongs to God. Everything owns by God. Ang isa lang daw ang hindi pag-aari ng Diyos sa atin, yung kasalanan na ginagawa natin, mga kapatid. Kaya nga itong verse 14 na ito, memorize ko to kasi paborito ko yung kanta ni Don Moen. Ang ganda ng kanta ni Don Moen Especially yung bridge, di ba? All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen,
wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. You see? Yan yung kinuha ni Don Moen yung kanta niya dito sa 1 Chronicle 29:14. But who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you. That is why na kung magbigay man tayo sa mga naglilingkod ng Panginoon, sa mga naglilingkod sa Panginoon, mga kaparian natin, at yung mga inaatasan ng mga kaparian natin it is because we are recognizing that everything that we have comes from God. Yung pagkilala, yun yung pagkilala natin. Everything that we have is from God. Hindi natin pwede hindi natin pwede sumbat. At the same time, mga kapatid, yung aral ng Sea of Galilee at saka yung Sea of Galilee at saka yung Dead Sea, alam niyo yung Sea of Galilee daw sa Israel is buhay na buhay yan. Daming mga isda. Diyan sila nangingisda diyan yung binanggit na kung saan nangingisda ang sina San Pedro. Buhay na buhay ang Sea of Galilee. Kasi may marami siyang, ang Sea of Galilee, marami siyang mga outlet, may mga tawag nito, meron siyang mga interconnection with other rivers, pumupunta yung iba niyang tubig sa dagat, sa ibang sa mga, nagdi-distribute yung tubig niya, open ang Sea of Galilee. Unlike daw ng Dead Sea, is wala siyang exit ang Dead Sea, wala siyang exit. Kumbaga, ang Dead Sea is tanggap lang sa nang tanggap ng tubig pero wala siyang exit. Di ba? So, sa Dead Sea pa lang at doon sa Sea of Galilee, nakakita na tayo ng aral. Kung hindi tayo nagbabahagi, paano mag-continuous yung flow ng blessings the Lord? Kasi binibigyan sa pag-share mo kung bakit ka nag-share ay nagbabahagi is binibigyan mo ng dahilan si Lord na patuloy kang pagpalain. Di ba? Patuloy kang pagpalain kasi alam ni Lord na ginagamit mo yung biyaya na ipinapadaan sa iyo. Yan. Yun yung lesson sa Sea of Galilee at sa Dead Sea. Kung gusto natin maging stagnant yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, then taglayin natin yung katangian ng Dead Sea. Pero kung gusto natin yung overflowing yung grace of blessings ni Lord sa buhay natin, then let us become like a Sea of Galilee. It distribute yung water niya. Nagre-receive siya, of course, but He distribute it also to other rivers. Ang Dead Sea daw, tanggap lang ng tanggap, walang exit. So, Dead Sea siya. Walang stagnant, baga. So, stagnant din yung blessing sa atin. Kasi wala kang reason si Lord na pagpalain ka. Kasi, kung nagiging pag-channel or gutter or channel, alulod ka ng blessings. Di ba kapag halimbawa, ang kanal, daan ng tubig,
hindi naman nasa-stuck yung tubig sa'yo. Pero yung mga tanim sa paligid ng kanal, di ba? Namumunga, tumataba, lumalago. Kasi nadadaanan ng tubig. Yan, mga kapatid. Then, kasunod dito sa Matthew chapter 10, yung sabi rito ay whatever town or village you enter, look for a worthy person in it and stay there until you leave. As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. So dapat isa sa atin, magandang ugali sana yun eh. Isa sa dapat sa magiging practice natin every time na pupunta tayo sa isang bahay is let us wish that house a peace. Katulad ng halimbawa binabanggit ko, Shalom Aleichem. Ang Hebrew na salita na ibig sabihin, peace be with you. Shalom Aleichem, ang sagot back dapat is Aleichem Shalom. Di ba? So sa Muslim talagang practice din nila yung kanila. Sabi niya, Assalamualaikum. And then ang sagot is Alaikum Salam. Pero sa atin, since na Kristiyano tayo, ay connected tayo din, may connection din tayo sa mga audio, is better na ang gagamitin natin ni peace be with you. Ay kapayapaan po sa inyo sa sambahayang ito. Or Shalom Aleichem. Yung sa Hebrew word na Shalom Aleichem. Ang sagot, Aleichem Shalom. So peace. Yan naman ang, di ba, nung nabuhay ang Panginoon sa Kristo, yan naman yung ibinigay niya sa kanyang mga lagad. Peace be with you. Di ba, sabi niya sa mga lagad niya. So dapat hindi lang siya yung pagbibigay natin ng kapayapaan, hindi lang nako-contain doon sa banal na misa. Pag pumunta tayo sa mga bahay na pupuntahan natin, let us wish that house a peace. Kung mahiya ka, banggitin ay kapayapaan po sa inyo, we pray for a peace of that house. Then sabi dito, verse 14, whoever will not receive you or listen to your words, go outside the house or town and shake the dust from your feet. So ang context nito is about preaching the kingdom of God. Sa iyong pagpunta na hindi nila tinanggap yung mabuting balita na dala-dala mo, ang sabi rito is shake the dust from your feet. Amen. I say to you, it will be more tolerable for the lands of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. So alam naman natin yung background ng Sodom and Gomorrah. Hindi nila tinanggap ang pagbibigay sa kanila ng Panginoon ng kapayapaan, sapagkat nung sinugo yung mga anghel. Nang sinugo yung mga anghel doon, di ba, nakipag-bargain si Abraham. Kung ilang mga tao ang maiwan doon na nananalig, hindi niya lilipulin ang Sodoma at Gomorrah. Pero talagang wala siyang kita. Ilan lang, pamilya lang ni Lot. Maging yung mga anghel pa ay gusto pa nilang pagsamantalahan. Pero instead, si Lot ay binigay niya yung nakikipag-bargain pa nga siya, yung anak niya, yung gusto ibigay. So, sabi dito, kung whoever will not receive you or listen to your words, go outside the house or town and shake the dust from your feet. Yung sabi nga doon sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid. Especially, of course, sa ating panahon ngayon na magiging magiging mapanuri din tayo. Sa atin, sa Catholic Church, sinasabi ko nga sa inyo, lagi ako sinasabi, the only legit church today, nowadays, na may connection sa mga alagad, na may unbroken link sa mga alagad, is the Catholic Church. Whether you like it or not, yung sinasabi ko palagi. The Catholic Church lang, merong unbroken link
yung mayroong unbroken connection sa mga alagad. So therefore, if we will not listen to the church, sabi katulad ng sinasabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, sinasabi roon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So therefore, kapag hindi tayo makinig sa simbahan, which is yung Catholic Church, which is the legit na may authority galing sa mga apostol pa, galing sa Panginoon, kasi sila, ang Catholic Church lang yung may unbroken link, unbroken connection doon sa mga unang alagad. Ang sabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, na sabi doon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. That verse in Luke chapter 10 verse 16 continues to be na pwedeng i-apply sa ating kasalukuyan sa simbahan. Kasi nga ang Catholic Church lang may genuine or unbroken link na connection sa mga alagad at sa Panginoong Jesucristo. Nothing else. Kahit isuriin pa ninyo yung mga connection, kahit yung mga, sabi ko sa inyo, always, mga oldest churches na nag-exist sa kasalukuyan, name it, check their history. Isa-isahin mo sila sa dami niyan, sa dami niyan. Kung ano yung connection nila sa Panginoon. Wala, mga kapatid, putol yung connection nila sa Panginoon. They only started ang connection nila kay Martin Luther. Alam naman natin si Martin Luther, isang Augustinian monk na dati ring pare. Siya nagpasimula ng Protestantism. Doon sila nagpasimula. So, ibig sabihin, wala silang broken yung kanilang relationship, yung connection nila sa Panginoon. Unlike sa atin, sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na continuity, unbroken link. Sila wala. So therefore, this verse is applied to them, to the church. Whoever will not receive you or listen to your words, sabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo, ang mga alagad ng kausap, ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin, ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So you see, ito yung sinasabi dito. Ang instruction dito, alam nyo ba? Go outside the house, that house or town, and shake the dust from your feet. Actually, mga kapatid, sa atin, alam nyo sa mga protestante natin, mga kapatid, literal nilang itong ginagawa parang sign of condemnation sa atin kapag hindi natin sila pinakinggan. Parang sign of condemnation. Pero alam niyo ba sa Catholic Church, sa atin sa Catholic Church, may mga narinig ako na sa mga parehan natin na when we shake our dust off in that place, kung hindi nila tinanggap yung ating pamamahayag sa kanila, ang ating pag-preach sa kanila, yung dust, taking the dust off, or nag-shake tayo ng dust off before we live in that place is different sa mga Protestant brethren natin, sa mga Protestant brothers and sisters natin. We shake the dust off, ang ibig sabihin is iiwan natin kung ano yung mga negatibo nating na absorb or nakuha sa lugar na yon. So that when we go to other place, hindi natin dala-dala yung mga regrets, yung inis or yamot. Hindi, ang pagpagpag natin ng ating mga paa is not sign of condemnation, pero para iwan natin yung mga negative na yon, mga negative na mga bagay na yun sa lugar na yun, at huwag nating dalhin dun sa ibang lugar. Ganun yung natin, ganun yung konteksto natin, ganun yung ginagawa natin. It is not a sign of condemnation. Kundi pinapagpag natin yung mga paa natin para hindi natin madala-dala doon sa ibang lugar yung kung ano man yung mga negatibo na naranasan natin or rejection na naranasan natin doon sa ibang lugar, sa lugar na yon. So that is why, mga kapatid, Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on that day, on the day of judgment, than for that town. Of course, bagamat ang
Bagamat ang intention natin na to shake the dust off, bagamat ang intention natin is para iwan lang yung kung ano mga negatibo na nataglay natin or nakuha natin sa lugar na yon, the Lord knew it na nireject nila ang Panginoon. Hindi nila tinanggap yung mabuting balita. Then, it is the Lord na nakakita at nakakaalam ang kanilang pananagutan. Si Lord ang bahala sa kanila. Of course, yung mga taong nagre-reject sa atin, kung ipinangaralan natin sila ng mabuting balita, it is not our duty to condemn them. It is not our duty to na i-pray sila ng kapahamakan nila. Kundi ang ano natin is, let us pray for them na ma-convert sila. Dumating yung pagkakataon sa buhay nila, natanggapin nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. And sinasabi nga sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4 na kalooban ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So kung hindi nila tayo tinanggap, let us continue to pray for them na balang araw is tanggapin nila ang Panginoon. Yun yung ano natin, yun yung gagawin natin. Pero yung to condemn them, it is not ours. It's not our, hindi natin papel yun. Diba? Kung may mga tao, di ba, may mga tao na kinokondemn tayo sa Catholic Church, di ba? May mga taong di ba? Ang Katoliko daw, may impyerno. They are putting themselves in the place of God. Hindi tayo ganun. Kasi sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4, kalooban ng Lord na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Diba? Hindi niya ninanais na ang tao ay mapahamak. Bagkus gusto niya nga ay maligtas. Kaya hindi niya ikinatutuwa doon sa aklat ni Ezekiel na hindi niya ikinatutuwa na ang tao ay mamatay sa kasalanan. Bagkus gusto niya pa nga na magbagong buhay at maligtas. Yung sa aklat ni Ezekiel yan, mga kapatid. So, the same with us. Yun yung hangarin natin. Kung hindi man tayo tinanggap sa lugar na yun, hayaan natin ang Diyos ang mag-deal sa kanila, but we will not desire for their condemnation. We continue to pray for their conversion. Ito, sa Ezekiel 33 verse 11, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So you see, sa Ezekiel 33 verse 11. So hindi gusto ni Lord na ang tao ay mamatay sa kasalanan. So bakit tayo hangarin natin na mamatay itong mga taong ito? Parusahan ito ng Panginoon, mapunta sila sa dagat-dagatang apoy. We should not wish that for them. Bagamat hindi man nila tinanggap tayo, ay huwag tayong mag-ugaling parang si Jonah. Di ba si Jonah? Ang sa Nineveh? Dapat hindi natin taglayin yung ugali ni Jonah. Sumama loob niya kasi hindi tinupad ni Lord yung pangako niya na gunawin sa Nineveh. Dapat ang maging ugali natin katulad ng ugali ni Lord. We are not desiring sa kapahamakan ng tao. Kung hindi ka nila tananggap, then, Lord, I have done my part. Kayo na po bahala sa kanila. Diba? Ganun mga kapatid. Parang katulad dito ginagawa ko dito sa TikTok. Whether you may makikinig sa iyo or not, just continue. Baka yung isa na makinig sa iyo or napadaan, hindi man talaga intend na makinig, is nag-strike sa kanya yung Word of God. Kasi sinasabi sa Hebrew 4:12 that the Word of God is more powerful than two-edged sword. Diba? So sa kanyang pagdaan or sa kanyang hindi man niya intend makinig, pero napadaan siya at nakapakinig siya, is ito'y tumimo sa kanyang puso. So, kaya nga yan sinasabi sa banal na kasulatan. Whether tanggapin ka or hindi, sa 1 Timothy
2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 na preach the word of God in season or out of season, napapanahon man o hindi. Just continue. Kasi at least you have done your part. Di ba? Yun ang sinasabi si Jonah. Hindi tayo dapat, yun ang sabi ko sa inyo, si Jonah na yung sa Nineveh, actually kung basahin nyo dun, may exit na naman nyo, basahin nyo, sumama loob niya. Ego. Kasi nangaral siya, sabi niya, magbalik kayo sa loob, sa Diyos. Kung hindi kayo magbalik loob, for 40 days, gugunawin ng Diyos ang Nineveh. Nagsisi ngayon yung mga taga Nineveh. Hindi ngayon tinuloy ng Diyos yung pag-unaw sa kanila. Si Jonah yung nagbalita. Naggugunawin, tapos hindi ginunaw ng Diyos. Sumama loob niya, kasi yung ego niya, pinairal niya. Sinabi ko sa kanila, nagugunawin mo, tapos hindi mo ginunaw. At isa rin yun sa reason bakit hesitant siya na pumunta sa Nineveh. Tumakas siya, di ba? Hanggang sa binayo ng unos ang barko doon sa dagat. Until such time na inamin niya na siya yung dahilan. Kaya nung binato siya sa dagat, ay nagkalma yung dagat. At nilulun naman siya sa isda at iniluwa siya doon, dinala siya doon sa Nineveh. So, ganun dapat mga kapatid. Kung ang mga tao na yan, hindi man tayo tanggapin sa ating pagbabahagi ng katotohanan, okay lang. May si Lord, ikaw na pong bahala sa kanila. I have done my part. Kayo na pong bahala sa kanila. Pero let us not wish for their condemnation. Let us continue to pray for their salvation, for their conversion. Yan, mga kapatid. Okay. Mayroon pa doon isa, kaugnayan ng Ezekiel 33:11 dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid. Kaya hindi mo rin pwede pangalandakan pala na masamang damo ako, matagal mamatay, sabi. Hindi pala yun. Kasi yung term na masamang damo, matagal mamatay, yun pala, biblical pala yun eh. Yun yung sinasabi sa Ezekiel 33:11. Sapagkat kaya hindi ka na matay sa panahon ng iyong pagkakasala, sapagkat nais ng Diyos na maligtas ka. Nais ng Diyos na magbalik loob ka sa Kanya. That is why yun pala yun. Masamang damo, matagal mamatay. Huwag mo dapat ipangangalandakan yun na ganun. Natutuwa ka na mamuhay ka sa kasalanan. No. Sabi doon sa Ezekiel 33:11, di bang linaw? Hindi nais ng Diyos na tayo ay mamatay sa ating mga kasalanan. Ang gusto niya nga ay magbagong buhay tayo. May relationship yan dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi rito, the Lord does not delay His promise at some regard, but He is patient with you. He is patient with you. Kaya wag mong ipangalandakan, tuloy-tuloy ka dun sa bisyo mo kasi masamang damo, matagal mamatay. Hindi ganun. Ang layunin pala ni Lord kung bakit hindi ka na mamatay despite of your sinfulness. Kasi ito yun, yung Ezekiel 33:11. Na gusto ng Diyos na tayo ay magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo mamatay sa ating mga kasalanan. Sabi dito pa sa 2 Peter chapter 3 verse 9, related dun sa Ezekiel 33:11. The Lord does not delay. Thank you pala kay crochet lovers. For the feast. Thank you. Sabi dito, the Lord does not delay His promise at some regard, but He is patient with you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. Yan pala yun. Kaya wag nating ipangangalandakan, masamang damo ako, matagal mamatay. Kaya magpatuloy ako magmasamang damo para matagal ako mamatay.
Kaya alam nyo ba na yung marami kami mga nabibisita ng mga may sakit. Yung kahit itong dati pa, lalo na yung mga siga-siga dati, yung tapos yung nagkasakit, talagang matagal mamatay mga kapatid. Matagal mamatay. Grabe na yung suffering. Grabe, suffering nung nag-alaga, of course, kasama yun. Suffering nung may sakit. Talagang yung parang stage of purification, yung ganong pagkakataon for you to realize na and then confess everything na nagkasala ka sa Panginoon. Meron nga kami dati isang tinatawag na PC, Philippine Constabulary, bago mapalitan yung PNP, di ba? Philippine Constabulary yan before. Yung mama na yon, ewan ko lang, mga senior na siya during that time, 60 na yata siya. Mga 60 plus na siya yata. Busy siya dati. Siguro ang dami niya mga kalukuhan nun sa mga probinsya na assign siya. Alam niyo, pagdating pa lang namin, papasok pa lang kami sa bahay, nasa gate pa lang kami, grabe na po yung iyak niya. Grabe. Yung moment na siguro yung mga realization, oh Lord, napakasama akong tao. Napakasama. Parang ganun ba? Napakasama akong tao, Lord. Kapag makita niya kami, pagdating pala namin sa pinto ng gate, grabe, hagulugol na yun ng hagulugol. Bedridden na siya. Tapos, magdadala kami ng communion sa kanya. So, let us not wait for it, mga kapatid. Mas mahirap yun. At the same time, mahirap sa part nung mga mag-aalaga sa'yo. Yung panahon ng kalakasan natin ngayon is magbagong buhay na tayo. Balik loob na tayo sa Panginoon. Hanggat maaari. Lalo na yung mga kabataan. Kung kaya natin na iwasan na magbisyo, na later on magiging sanhi ng ating pagkakasakit, then avoid it now. Iwanan na natin or iwasan na natin yung mga ganun. Huwag na natin hintayin na balang araw pa is magkakasakit tayo. Hirap nun, mga kapatid, totoo yan. So, let us learn from those people na nakita natin na nagkakasakit sa kasalukuyan. Mahirap sa part ng nag-alaga, mahirap sa part mong nagkakasakit. So, sabi dito, kaya pala hindi kagad-agad tinutupad ng Panginoon yung kanyang mga rason kung bakit ayaw niya pang bumalik. It is because God is giving us a chance to retrospect ourselves para bigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi. So, yun yung sinasabi sa 2 Ezekiel chapter 33 verse 11. Isulat nyo and then basahin. And then dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Anong sabi nga dito? Lastly, ang sabi dito sa mga ngaral chapter 12, mga kapatid, ito yung dapat natin gawin. Dito sa mga ngaral chapter 12, binasabi rito, ay, ito po, basahin natin dito tayo magtatapos. Sa mga ngaral chapter 12, sabi rito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan na makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi, bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. May salamin na.
Okay? Alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig. Diba? At halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon, at ang himig ng awitin. Verse 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mo nang umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok. Ayan, marami na akong buhok. Puti. Bago dumating, wala ko na yun. Mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. You see? Before those times na darating yung mga ganong panahon, as early as we can, let us remember the Lord. As early as we can, let us remember the Lord. Because the Lord does not wanted us to die in our sins. He wanted us to go back to Him. He wanted us to be saved. He wanted us to be with Him in His kingdom. It is not wanted us to perish. That is why we are not desiring condemnation na ang mga tao ay mapahamak. Kasi ang kalooban ng Diyos sila ay maligtas. So kung ano yung desire ni Lord, dapat ganun din yung desire natin. Kaya kung ang simbahan mo ay ganun ang pag-uugali, ay umalis ka na dyan. Bumalik ka na sa Catholic Church kasi tayo sa Catholic Church. We are not condemning every person. Yan. Tapusin natin, ha? Ulitin ko, alalahanin mo siya bago dumating sa panahon na katatakutan mo ng umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad na mag-isa, bago bumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Bagsak ito at matutulog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya. Verse 7, ito mga kapatid. Okay, thank you ulit. Crochet lovers. Sabi dito, verse 7, ito mga kapatid, tandaan natin to. Verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na maibigay nito. Let us remember, bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na maibigay nito. But why wait for that moment? Why wait for that moment? Why now? Maligaya ka ba sa iyong katayuan? Ano ba? Hindi ko memorize yung kanta. Ang ganda niyan. At yung isang kanta pa. Ngayon aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Pangitain nagsasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo, ngayon na kapatid.
kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. It's now. It's now, not tomorrow, mga kapatid. When you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Sa 1 Corinthians chapter 6 yata yan. If you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Ngayon na mga kapatid, let us not wait for the moment na kung saan hirap na tayo magsalita, hirap na tayo maglakad, nagkakasakit na tayo. Ngayon na ang tamang panahon. Huwag na natin hintayin. As much as possible, lalo na yung mga kabataan, kung kaya mo na, or pwede nyo ring sabihin sa inyong mga anak, as much as possible na maiwasan yung biso that will cause only ng pagkakasakit balang araw, then iwasan natin. Huwag na natin hintayin na mapasok na natin yan, kasi kapag mapasok mo na yan, mahirapan ka nang lumabas. At yan yung magiging dahilan balang araw na nagkakasakit ka. Kahit yung vape, mga kapatid, yung mga nagbe-vape dyan, kahit nagbe-vape lang, pero dinig na dinig ko, consistent yung ubo. Then, ito, ibig sabihin, it causes, mayroon siyang idinudulot na negatibo pa rin, kahit sabihin mong vape yan, hindi yan talaga sigarilyo na katulad ng tabako. Kahit vape yan. Diba? So, ibig sabihin, may effect siya na hindi maganda. Then, as much as possible, na kaya nating iwasan, then why not avoid it? Hindi kain ng mga kaibigan mo kung wala kang katulad ng bisyo nila. No way. Yung mga kapatid, sinasabi ng Panginoon niya na, let us remember Him. Huwag na nating hintayin yung huling moment ng buhay natin. Alam niyo ba na masayang naglilingkod sa Panginoon? Yan yung huli kong word ngayon. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Actually, yun yung buko puti na. 51 na ako today. Tapos tingnan mo, parang pugi pa rin. Di ba? Kasi since noong nagpasimula ako 1995 na maglingkod sa Panginoon, 1995 until now. Ngayon medyo may katapatan na paglilingkod. Though since 1995 na nag-umpisa ako maglingkod sa kay Lord, may mga failures pa rin sa paglilingkod, nagkakasala ka pa rin. Pero tuloy-tuloy lang, pero until now, di ba? Masayang naglilingkod sa Panginoon. At sasabihin ko na rin, despite na kami ng asawa ko ay, of course, wala kaming anak ng asawa ko. Pero masaya kami naglilingkod sa Panginoon, despite of that. Ang naging comfort sa akin, for me, isishare ko na rin. Ang nagiging comfort sa akin ng though wala kaming anak na may bahay, na pareho kami naglilingkod sa Panginoon actively sa simbahan, sa Catholic Church, parokya namin. At sa gawain na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon is masaya kami naglilingkod, sabi ko nga. Ang nagiging comfort sa akin is ganito, dito sa Malakay chapter 2 verse 15, it's about, ang pinaka-context nito is about divorce, yung sa pag-aasawa. Sabi dito sa verse 15, diretsuhin ko sa verse 15. Pero pwede niyong basahin dito mula umpisa sa verse 14. Malakias chapter 2 verse 15. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layon niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling
na tunay na mga anak ng Diyos. So, the purpose pala ng to have a wife is for you to have children na maging tunay na anak ng Diyos. So kami, wala kami anak physically by our own, yet kami ay nagiging instrumento ng Panginoon na mag-akay ng mga taong pabalik sa Panginoon. So ibig sabihin, we are being instrumental na yung mga taong yun ay magiging totoong anak ng Diyos. So, nagiging instrumental kami na ang mga tao ay magiging tunay na anak ng Diyos. Hindi man kami nagkaroon ng supling to become true children of God, yet we became an instrumental, nagiging instrument kami na mag-akay kami ng mga tao pabalik sa Panginoon. So, on the judgment day, most possibly, yun yung namin. Okay? You have no children of your own to be my true child. Ang purpose sa pagkakaroon ng supling is hindi para magiging tagapagmana ng ari-arian, magiging tagapagmana ng kagandahan, or whatsoever, mag-alaga sa iyo sa pagtanda mo. Ang primary purpose to have children is for them to be a true children of God. So, na-deprive kami sa ganon, yet kami, naging instrumento kami ni Lord para mag-akay ng mga tao pabalik sa Panginoon. Then, balang araw, sasabihin ni Lord, siguro, sasabihin ni Lord balang araw, though I have not given you kids to be a true children of mine, yet I use you as my instrument for people na magbalik loob sa akin na magiging totoong mga anak kong muli. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. And may God bless us all. Salamat sa mga nanood, sa mga nag-like at sa nag-share. So, nag-flood like. Kadaming share, 3.3. Pero ilan ng katalo naman yung nag-like ng like. Salamat sa like ng like. Salamat din sa gifts kay Crochet Lover. Maging yung hindi man nag-tap ng screen yet, they considered to listen to us. So, shalom. May God bless us all. May Saint Benedict of Norcia pray for us. Amen. Now signing off, my dear brothers and sisters.